Ang batang senorito, Yizaha, at ang kanyang alalay, Guantae, ay nagpunta sa angka ng mga yong upang lutasin ang problema. Tinanong ni Guantae kung bakit siya isinama. Sinabi ng senorito na may dalawang sagot sa kanyang tanong. Ang una ay magugustuhan niya, at ang pangalawa ay hindi. Alin ang dapat niyang sabihin? Nagpa siya ang alalay sa pangalawang sagot. Sinabi ng batang senorito, tulad ng sinabi niya kanina, na lahat ng ito ay dahil sa kanya, Guantae. Hindi ba't ganito nga? Kung gayon, ano ang tunog ng unang sagot? Ang tanging taong mapagkakatiwalaan ni Yizaha ngayon ay siya, Guantae. Naawa siya, Yizaha, para sa kanya, Guantae. Dahil sa napakakitid nitong social circle. May plano ba siya, Yizaha? Sumagot ang lalaki, Yizaha, na malapit na siyang makaisip ng isa. Gaano kalakas ba ang pagkakabagok ng ulo niya, Yizaha, para maging ganito? Maraming tao sa pupuntahan nila. Ang gustong gulpihin sila. Kung isa sa kanila ang makabagok sa ulo niya, baka maging katulad din siya nila. Mga biro. At mga biro na hindi kailanman maiisip ng dating leader, ang dating pagkatao ni Yizaha, ay kusang lumilitaw sa kanyang isipan. Dahil ba ito sa pagbata ng kanyang katawan? O resulta ba ito ng pagiging gapos ng mga formalidad sa kanyang nakaraang buhay? Hindi makapaniwala si Pinuno Yong Chionhua na isang kaawa-awang paslit, Yizaha, ang nangahas na bugbugin ang kanyang anak, Yung Gaik. Hiniling ni Yung Gaik sa kanyang ama na patayin si Yizaha para sa kanya. Pati na siguro ang buong pamilya nito. Sumagot ang lalaki, Pinuno Yong, na iyon nga ang plano niyang gawin. Nangahas si Pinuno Bai ng pamilya ni Yizaha na maliitin siya. Ang pamilya niya, Bai, ay wala man lang sa top 1-0. Ng pinakamalakas sa Shanghai. Tinawag niya, Pinuno Yong, ang Bloodhound. Dapat silang magbayad sa pagtrato sa kanila ng ganoon. Tinanong ni Guantae kung binabasa ba niya, Yizaha, ang eksklusibong teknik ng patriarka ng Bai clan. Sinabi ng lalaki, Yizaha, na iyon nga. Ngunit bakit siya bumubulong? Sinabi ni Guantae na ito ay isang napakahalagang martial art. Paano kung marinig ito ng kotsero? Sumagot si Yizaha. Hindi ba't mas mukha lang kahina-hinala sa ganoong paraan? Ang White Moon Sword Technique ay napakakaraniwan lamang. Iniisip ng alalay, Guantae, na dapat niyang sabihin sa kanyang ama, ang patriarka, ang tungkol sa sinabi niya, Yizaha. Kung magpapatuloy siya, Yizaha, ng ganito, iisipin ng kotsero na kahina-hinala siya. Hindi naman masasabi ng leader, Yizaha, na ganoon kasama iyon. Kung bibigyan niya ng grado ang teknik na ito, ilalagay niya ito ng bahagyang mataas lang sa karaniwan. Dahil gusto niyang itago ang kanyang tunay na kakayahan sa martial arts. Dapat siyang matutong gawin ito. Sinabi ni Guantae na napakakakaiba na makita siyang, Yizaha, nagbabasa ng kahit ano. Dahil ang dati lang niyang binabasa ay mga menu ng bar at iskedul ng mga kortesana. Tinanong ni Yizaha kung gusto ng kanyang alalay na matuto ng martial arts. Sinabi ng lalaki, Guantae, na hindi dahil ang isang tulad niya. Paano niya maiisip iyon? Bakit ganoon ang iniisip ng alalay? Kung kaya nga ni Yung Gaik, bakit hindi siya? Iniisip ni Guantae na dahil iyon sa ipinanganak si Yung Gaik sa mabuting pamilya. Malamang ay nagsasanay na siya kasama ang isang tagapagturo. Mula pagkabata para maging mahusay. Sa Jianghu, hindi mo kailangang magmula sa mabuting pamilya. Hindi mo kailangang magkaroon ng mahusay na tagapagturo. Ngunit ano kung gayon ang kailangan? Likas na talento, pisikal na kondisyon, o marahil ay lakas ng loob? Sinabi ni Yizaha na may mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng bagay na kanyang inilista. At ano iyon? Sarkastikong tanong ni Guantae. Sumagot ang batang senorito na ito ay ang T-connection sa Jianghu. Ngunit ano ang ibig sabihin yon? O sinusubukan lang ba niyang ibahin ang usapan? Marahil iniisip ng lalaking ito, Guantae, na nagbibiro lang ang leader, Yizaha. Ngunit sinabi niya, Yizaha, eksakto kung ano ang nais niyang sabihin. Talagang naniniwala siya na kung nais ng isang tao na magkaroon ng estado sa Jianghu, ang mga koneksyon ay isa sa pinakamahalagang bagay.
Sa wakas ay nakarating na sila. Humingi si Izaha ng isang kwarto. Sinabi ni Guantae na kung gayon ay sa karwahe siya matutulog ngayon. Ano ang pinagsasabi mo? Tanong ng batang senorito. Hindi kumuha si Izaha ng isang kwarto para palayasin siya. At matulog sa labas. Ang ibig niyang sabihin ay magkasama sila sa iisang kwarto. May dalawang kama, sa tingin niya ay walang magiging problema. Iniisip ng alalay na mali ito. Maaari ba siyang matulog sa iisang kwarto kasama ang batang senorito? Hindi ba mas gugustuhin niyang matulog sa karwahe? Sinabi ni Izaha, tama na ang salita. Mas mabuting uminom muna bago matulog. Talaga bang gusto niyang, Izaha, makipag-inuman sa kanya, Guantae? May iba pa bang kakain dito maliban sa akin? Humingi ang lalaki, Izaha, ng simpleng pampagana at inumin. Sinabi ng babae, tagapagsilbi, na ilang minuto lang at maihahanda na ito. Tinanong ng batang senorito kung bakit siya, Guantae, nakatayo pa. Umupo ka. Ito ang unang pagkakataon na umupo sila. Sa iisang mesa at uminom. Hindi pa niya binabanggit ang pagtulog sa iisang kwarto. Mukhang itong si Izaha, sa dati nitong anyo, ay isang ganap na tanga sa masamang pagtrato sa kanyang mga tauhan. Nagpa siya ang batang senorito na magsalin. Nagulat ang alalay at humingi ng bote. Sinabi ng lalaki, Izaha. Kalimutan mo na iyan at uminom ka na lang. Dahil mas matanda ako sa iyo. Dapat ako ang mauna. Sinabi ni Guantae, hindi. Hindi maaari iyan. Kaunti na lang at masasanay na siya, Guantae. Iinom lang siya ng isang beses. At hindi niya malilimutan ang kabaitan niya, Izaha. Habang buhay. Bakit nagsalin ulit ang batang senorito? Sinabi niya, Izaha, na wala lang iyon. Kung gayon, marahil isinama siya, Guantae, para patayin siya. Kaya ba napakabait niya, Izaha, sa kanya? Mumiti lang si Izaha sa kanya. Sinabi ng alalay na mukhang tama siya. Sabi-sabi, laging pinapakain ng batang senorito ang baka. Nang masarap na pagkain sa araw bago niya ito katayin. Gayunpaman, interesado pa rin siya sa ibang bagay. Ang kanyang, Izaha, kakayahan sa martial arts. Paano niya nagawang talunin ang gagong iyon, yung gaik? Tinanong ng batang senorito. Hindi ba nakita mismo ng alalay? Na nagsasanay siya kamakailan? Ngunit 10 araw pa lang nagsasanay ang alalay sa pagmamasid kay Izaha. Paano iyon naging posible? Sumagot si Izaha, para bugbugin ang basurang iyon, yung gaik. Sapat na ang 10 araw. Hindi pa rin maintindihan ni Guantae. Paano siya naging parehong batang senorito pa rin? Paano siya nagbago ng ganito kalaki? Sumagot ang lalaki, Izaha, marahil isa lang siyang late bloomer. Humingi ng paumanhin ang alalay. Hindi niya dapat pahintulutan ang sarili na magtanong ng ganito karami. Umaasa siya, gayunpaman, na hindi na magbabago pa ang batang senorito. Pangakuan mo ako na hindi siya biglang magiging katulad ng dati niyang pagkatao. Tinanong ni Izaha, ano ang halaga ng mga pangako sa salita? Mahalaga ito sa akin. Gusto kong marinig ito mula sa sarili kong mga taina. Sinabi ng batang senorito, ipinapangako ko sa iyo. Itinago niya, Izaha, na magaling siya sa martial arts. Sa katunayan, ang lalaki, Izaha, ay mas malakas pa kaysa sa inaakala ng alalay. Ngunit bakit ito itinago ni Izaha? Sumagot ang lalaki, Izaha, na kung gusto mong magtagal sa Jianghu, kailangan mong maitago ang hindi bababa sa 30% ng iyong lakas. Sinadya mo ba iyon? Matapos siyang bugbugin ng anak ng lider, Yong. May napagtanto si Izaha. Hindi na siya maaaring mabuhay ng ganito. Kahit gaano pa ito kakaiba pakinggan. Pagkatapos ng sitwasyong iyon ay natauhan siya. Wala siyang pagpipilian kundi paniwalaan ang sinabi niya, Izaha. Wala nang natitira pang magagawa si Guantae. Nag-alok ang batang senorito na uminom pa. Sinabi ni Guantae na kung magpapatuloy siyang, Izaha, tratuhin siya ng mabuti. Nang ganito, masasanay siya. Gayunpaman, ang lalaki, Guantae, mismo ay hindi naman tutol dito. At iniisip na hindi makakasama ang ilang tasa pa. Nang masarap na inuming ito. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang nalasing siya. Sa pag-inom. Kinabukasan,
Ang dalawa ay nagtungo sa Dongping. Tinanong ni Guantae kung ano ang susunod na plano ng batang senorito. Sumagot siya, Yizaha, na dapat nilang alamin kung ano ang binabalak ni Pinunuyong. Tinanong ng alalay kung paano nila malalaman ang lahat. Sinabi ni Yizaha na walang nakakaalam. Kaya dapat nilang tanungin ang mga nasa kabilang panig. Biglang huminto si Guantae. At sinabing maaari niyang ipaubaya sa kanya ang bagay na ito. Agad siyang binalaan ng batang senorito. Na maaaring mapanganib iyon. Kung mahuli nila siya, pahihirapan siya. Maaari pa itong umabot sa pagpapas gamit ang mainit na metal. O pagputol ng mga daliri. Sinabi ng alalay na ayos lang. Bago nila siya pahirapan, ibibigay niya ang kinaroroonan ng batang senorito. Sumagot ang batang si Iizaha na tama iyon. Siguraduhin mong sabihin mo iyan sa kanila. Dahil iyan ang tinatawag na matalinong katapatan. Nagbibiro lang si Guantae. Ngunit anong uri ng matalinong katapatan iyon? Ito ang pinakamataas na anyo ng katapatan. Katapatan hanggang kamatayan. Ngunit, hindi hihilingin ng lider, Yizaha, ang anumang ganoong bagay mula kay Guantae. Tinanong ng alalay, hindi ba yun pagtataksil? Sumagot si Yizaha na ito ay tinatawag ngayong matalinong katapatan. Ito ay naging medyo mahirap para sa kanya, Guantae. Ngunit sa alinmang paraan, hindi niya babaguhin ang kanyang isip. Kaya maaasahan siya. Sinabi ng batang senorito. Sige, maging maingat ka at gawin ang nararapat. Sinabi ni Guantae na tiyak siyang babalik. Pagkatapos sabihin iyon, naalala ng lalaki, Guantae, na may iba pa. Kahit na sinabi ko iyon, susundan pa rin ako ng batang senorito at poprotektahan. Tama ba? O manonood ka mula sa isang taguan? Sumagot si Izaha, kung mas komportable siya sa ganoong paraan. Hayaan niyang isipin niya iyon. Nagpasya siyang ipaubaya ang trabaho sa kanya, Guantae. Sinabi ng lalaki, Guantae, na pagbalik niya. Kailangang bilhan siya ng batang senorito. Nang maiinom. Naniniwala ang lider, Yizaha, na ang ugnayan niya kay Guantae ay hindi basta-basta mapuputol. Pagkatapos lamang niyang gawin ang binalak na gawain, ay magpapatuloy ang koneksyon niya sa Jianghu. 4 na araw na ang lumipas. Maaaring nahuli na siya at pinahirapan. O marahil ay pinatay na. Bigla. May mga lalaking humarang sa kanya, Yizaha. Sinabi niya, Yizaha, na napakalawak ng mundo. At ang katotohanang nagkita sila ngayon ay dapat na isang regalo ng tadhana, kaya maaari silang uminom. Tinanong ni Yizaha, nagsaya ka ba? May nalaman ka ba? Ito si Guantae. Sinabi niya na labis siyang natakot. Ang angkan ng Yong ay lihim na nagtitipon ng mga mahuhusay na palaboy, vagabonds. Sa pamamagitan ng isang lalaking tinatawag nilang Bloodhound. At mukhang nakapag-recruit na sila. Nang higit sa 100 tao. Marahil ay atakehin nila sila, ang Bai Clan. At bago pa sila makakilos, nagpakalat sila ng balita. Na nagsasabing binugbog ng batang senorito, Yizaha, si Yonggaik. Nang mahuli niya ito sa pagtatangkang manggahasa. Sinabi ni Yizaha na napakarami na niyang nagawang kalokohan. Sigurado siyang maniniwala ang lahat sa mga chismis. Ngunit kahit na, hindi mahalaga kung ano ang kanilang paniwalaan. Ngunit kahit na nasangkot siya sa mga away, hindi niya kailanman hinayaan ang sarili na gumawa ng ganoong bagay. Ang mga chismis ay karaniwang labis na pinalalaki. Hindi maintindihan ng batang senorito, Yizaha. Kung paano niya, Guantae, nalaman ang tungkol sa kanila. Pumasok ka ba ng patago na nagpapanggap na palaboy? Sumagot ang alalay na isang katulong na babae ang nagsabi sa kanya. Nagawa niyang makuha ang simpatsya nito. Sa tingin niya, Guantae, siya ang pinakamagaling na tao sa mundo. Sa pag-unawa sa damdamin ng mga tao. Tulad niya ng katulong. Bagaman, napakaswerte pa rin niya. May tsismis na si Yonggaik ay brutal na pumatay ng isa sa kanyang mga katulong. Ito ang dahilan kung bakit marami ang hindi gusto sa kanya sa angkan ng Yong. Alam ng lider, Yizaha, na ang swerte ay isa ring kasanayan. Napakaswerte niya, Guantae, na natagpuan ang katulong na iyon. Ngunit kung pinili niya ang maling paraan ng pagtupad sa kanyang layunin,
Walang halaga ng swerte ang makakatulong sa kanya. Bumili siya, Guantae, ng maraming gamit para makapasok ng patago. Para mawala sa gitna ng mga palaboy. Gayunpaman, ang lalaki, Guantae, ay masyadong natakot at hindi na nakagawa ng higit pa roon. Sinabi ng batang senorito, Izaha, na ang alalay ay nakagawa na nang higit pa sa kanyang inaasahan. May iba pang napagtanto si Guantae. Napagtanto niya na ang kanyang mukha ay napaka-epektibo sa mga babae. Hindi ba dapat tayong bumalik? Dapat nating balaan ang patriarka. Sinabi ni Izaha na hindi sila babalik. Dapat muna nilang tapusin ang kanilang nasimulan. Isang gabi, nagpatawag si Yonggaik ng isang babae. Para magsaya. Humagulgol ito at nagmakaawa sa kanya. Mayroon na siyang ibang nais pakasalan. Tinanong ng lalaki, Yonggaik, paano, mayroon na? Sumagot ang babae na kaya hindi niya ito mapagsisilbihan. Marahil dapat kong patayin ang gagong iyon sa harap mo mismo. Pagsisilbihan mo ba ako agad? O gugustuhin mong kitilin ang buhay ng iyong mangingibig? Hayaan mong pumili ka kung alin ang mas mahalaga sa iyo. Napagtanto ng babae na wala siyang pagpipilian. Kaya hindi na kailangang patayin ang lalaking. Nais niyang pakasalan. Bigla, may pumasok sa silid at sinabihan siyang huminahon. Pinipigilan lang niya nang pumasok ang kanyang pressure point. Hindi lang siya makakagalaw pansamantala. Hindi lahat ng lalaki sa mundong ito ay mga hamak na tulad nito. Sinungaling na tanga, Yonggaik. Lahat sila ay maaaring makagat ng asong ulol anumang oras. Ngunit hindi ibig sabihin na lahat ng aso ay ganoon. Sumigaw si Yonggaik. Sino ka para magporma dito? Hinimatay ang babae at sinalo siya ng lalaking nakamaskara, Izaha. Hayaan mong kalimutan mo ang lahat ng nangyari dito. Naway mamuhay ka ng maligaya. Ang boses na iyon sigurado siyang, Yonggaik, narinig na niya ito kung saan. Sinabi ni Yonggaik na nagkakamali siya. Patawarin mo na ako. Gayunpaman, tumagos na ang espada ni Izaha sa kanya. Nang magmakaawa sa iyo ang batang iyon. Nang magmakaawa sa iyo ang marami para sa awa. Ano ang isinagot mo sa kanila? Sinabi ng pangalawang pinuno, Jin Muhui, ng sindikato, ng iyong clan. Pag-isipan mo itong muli. Kung talagang lulusubin natin ang pamilyang Bai, magdudulot tayo ng galit ng maraming taga-Jianghu. Sumagot si Pinuno Yong na. Tila nawala na sa sarili ang pangalawang pinuno. Ang kanyang anak ay pinatay. Paano magdudulot ng galit ang pagpapanagot sa mga kriminal? Gayunpaman, hindi naman talaga iyon ang nangyari. Dahil unang tinangka siyang patayin ang batang senorito, Yonggaik. Bukod dito, sa ilalim ng pagkukunwari bilang isang ortodoksong sekta. Umupa ang pinuno, Yong, ng higit sa 100 palaboy. Upang wasakin sila ang Bai clan. Nilinaw ni Pinuno Yong na walang saysay na subukang pigilan siya. Ngunit tinanong ni Jin Muhui, bakit sinusubukan mong magmukhang mabait? Kahit ang iyong anyo ay hindi tumutugma sa iyong mga kilos. Ano ang plano mong gawin ngayon? Iyan ay isang tanong na hindi maaaring ipagpaliban. Ang mga palaboy ay mga taong walang pakialam sa anuman. Sa kanilang paligid, kaya kung masyado silang maipit. Maaari ka nilang isuplong. At kung hindi mo sila mabibigyan ng malinaw na sagot, kaagad, malapit na silang magkawatak-watak. Sinabi ni Pinuno Yong na hindi iyon mangyayari. Magpapatuloy tayo ayon sa plano. Hindi lang ito dahil sa kanyang anak. Kahit na humina ang kapangyarihan ng pamilyang Bai, mayroon pa rin silang malaking impluwensya sa maraming aspeto. Kapag nasakop natin ang pamilyang ito, ang ating kapangyarihan ay hindi bababa sa dodoble. Naniniwala si Jin Muhui na ang pangunahing dahilan kung bakit ang pamilyang Bai ay nananatili pa ring may ganoong impluwensya ay dahil maraming mandirigma ang nagtitiwala sa kanilang patriarka. Tinanong ng lalaki, Pinuno Yong, sinasabi mo bang mas mabuti ang kanyang pagkatao? Sumagot si Jin Muhui na alam niyang hindi. Mayroon bang ganyang bagay sa Jianghu? May dalawang bagay lamang na umiiral dito. Lakas at tapang. Ang malalakas ang nagkokontrol sa lahat. At ang mahihina ay gumagapang. Ganyan ang Jianghu. Kahit na isaalang-alang.
Na hindi sila sumusunod sa anumang relihiyon. Hindi pa rin sila maaaring kumilos sa ilalim ng pagkukunwari bilang isang ortodoksong sekta. Sinabi ni Jin Muhi na kung itutuloy ng pinuno ang pag-atake laban sa pamilyang Bai, iiwan niya ito. Sinusubukan mo bang maglagay ng kondisyon sa akin? Umalis ka sa paningin ko bago kita mismo patayin. Umalis ka na ngayon o gusto mo nang mamatay? 20 taon nang naglilingkod si Jin Muhi sa kanya. Gayunpaman, kung hindi dahil sa kanya, Jin Muhi, hindi lalago ng ganito kalaki ang angkan ng Yong. Ang lalaki, Jin Muhi, ay nagtrabaho ng husto para sa kanya sa loob ng maraming taon. Ngunit tila nasayang lang ang kanyang pagod. Umalis na si Jin Muhi. Sinabi ni Pinuno Yong, siguraduhin na walang sinuman mula sa pamilyang Bai ang makakaalis sa lugar na iyon sa itinakdang araw. Hindi maintindihan ni Jin Muhi kung paano sila naging ganito kalupit. Kahit na nais niyang gawing pinakamahusay sa mundo ang angkan ng Yong. Iniisip niyang mas mabuting umalis bago siya itapon palabas. Biglang lumitaw si Izaha sa harap ng kanyang mga mata. Tinanong niya, Izaha, tatanggapin mo ba ang lahat ng ito? Gusto mo bang mawala ng buhay sa pagprotekta sa isang gagong tulad niya, Pinuno Yong? Kung ayaw mong masayang ang lahat ng iyong pagsisikap, maghintay ka rito dahil malapit nang magkaroon ng pagbabago sa iyong buhay. Binuksan ni Izaha ang pinto at binati ang kanyang mga kaaway. Tinanong ni Pinuno Yong, sino ka? Sinabi ng lalaking nakamaskara, Izaha. Ako ang anak ng mga taong nais ninyong wasakin. Galit na galit si Yonggaik, kung buhay pa siya dito, o si Pinuno Yong. Ano ang pinagsasabi mo? Ang anak ng mga nais nilang wasakin. Ito ba talaga ang boses ni Izaha? Ano ang nagbibigay sa piraso ng tae na ito? Nang karapatang umasta ng ganito. Paano siya nakapasok dito? Ayos lang, papatayin ko rin naman siya. Inutusan niya ang Bloodhound na gawin ito. Sumagot ang huli, bigyan mo ako ng $5,000 o katumbas na halaga. At gagawin ko ito. Natigilan si Pinuno Yong. Huwag ka nang mag-atubili. Patayin mo na siya ngayon din. Nilinaw ng Bloodhound na kung ayaw niyang magbayad. Siya, Pinuno Yong, na mismo ang gumawa. Naintindihan ko na. Kaya tirahin mo na siya sa lalong madaling panahon. Sinabi ng Bloodhound, kay Izaha, tanggapin mo ang pasasalamat ko. Dahil sa iyo, kikita pa ako ng karagdagang 5,000. Tinanong ni Izaha, ikaw ba ang palaboy na tinatawag nilang Bloodhound? Isipin mo, pati mga bata alam ang pangalan ko. Sana'y malaman mo mismo na malapit ka ng mamatay. Naramdaman ng leader, Izaha, ang enerhiya ng Bloodhound. Halos 5 taon pa lang ang kasanayan nito, ni Izaha sa katawang ito. Bagaman mabagal ang katawan na ito. Kung hindi niya nakalkula ng maaga ang atake ng Bloodhound, wala nang matitirang baka sa kanya. Hindi pa lubos na sanay ang leader, Izaha. Sa katawan ni Izaha, ngunit sa kanyang karanasan, masaya pa rin ito. Nagtaka siya. Gaano nakatagal mula noong huli siyang lumaban? Kung saan buhay ang nakataya? Ito ay isang kakaibang pakiramdam. Ngayon, napagtanto ng leader, Izaha, na talagang gusto niyang lumaban. Ngunit matapos maging pinakamalakas na tao sa mundo, ang kanyang buhay ng mapayapang araw ay naging napakainit. Ang kanyang sining sa espada ang unang hakbang. Bigla, nakaramdam si Pinuno Yong ng matinding sakit sa dibdib. Tinanong ng lalaki, Pinuno Yong, paano mo natutunang gawin iyan? Hindi mo naman ipinakita ang lakas mo. Sinabi ni Izaha, malamang hindi mo maiintindihan. Kahit na ipaliwanag ko pa ng detalyado. Bakit mo kailangan ang sandata ng Bloodhound? O gusto mong palabasin na naglaban kayo? Halos tama ka. Papalabasin ko sa lahat na ang Bloodhound ay tatakas pagkatapos akong patayin.